Nasa The Hague, Netherlands ang pangalawang Pangulo ngayon kasama ang kanyang mga kapatid na si Congressman Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Baste Duterte at bunsong kapatid na si Veronica Kitty Duterte. Sa isang social media post, makikita na sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na Duterte sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court. Matapos ang kanilang pagbisita, nagpaunlak ang Vice Presidente ng interview kung saan nabanggit niya ang kanyang pagsang-ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Idiniin ni VP Duterte na dapat mas malalim ang investigasyon at hindi lang nakabatay sa kung ano ang nakasaad sa Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan aniya na hanapin at ilantad ang mga dummy o mga taong ginagamit ng mga opisyal para itago ang kanilang mga yaman. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Kaugnay naman ng mga anomalya sa flood control projects, binanggit ni VP Sara na mahalagang panagutin ang mga opisyal at kontratista na sangkot sa ghost projects maging sa substandard projects. The grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer sa dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Romeo Magkapas, pinatawa na ito ngayon ng 10 araw na preventive suspension ng National Police Commission. Ayon kay Napupuang Vice Chairman at Executive Officer Commissioner Rafael Kalinisan, dahil silang hindi na maka-influensya si Makapas sa isinasagawang investigasyon. Dahil pa ni Kalinisan na ang kaso ay nagugat sa pagkaresto ni Makapas sa magkapatid na patidongan na sina Elakim at Ste. Kinuha din aniya ng mga ito ang cellphone ng magkapatid kung saan burado na ang mga mensahe ng ibalik sa kanila na nila ay may epekto sa isinasagawa nilang investigasyon. Nalihagan at 33% ang magiging increase para sa retirement and disability pensioners at nasa 16% naman sa death o survivor pensioners. Simulang at sa susunod na buwan ay ipatutupad na ng Social Security System o SSS ang increase sa loob ng 3 taon o mula September 2025 hanggang September 2027. Sa inilabas na 3 annual tranche ng SSS tuwing Setyembre ay nasa 10% kada taon ng increase na matatanggap ng mga retirement and disability pensioners at 5% naman kada taon sa mga death o survivor pensioners. Base po sa ating latest satellite imagery, itong si Tropical Depression Jacinto ay huli nating namataan sa layong 480 kilometers kanluran ng Kubi Point, Subic Bay, Zambales. Sa ngayon po kahit malayo po ito sa ating kalupaan, ay yung extension po ng kanyang kaulapan o yung trough po nitong si Tropical Depression Jacinto ay nakakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na rin po dito sa may Nueva Vizcaya at sa Quirino. At ito na nga pong si Tropical Depression Jacinto ay patuloy pong pinapalakas o ine-enhance itong habagat na nakakaapekto naman dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, sa kabuuan ng Visayas, pati na rin sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Kaya asahan... Dahil nga sa walang humpay na pagulan sa Puerto Princesa at ilang munisipyo sa Palawan ay minabuti ng mga opisyal ng Barangay Mauyon na inikas ang kanilang mga residente malapit sa tabing ilog. Tumaas na kasi ang tubig mula sa ilog malapit sa kabahayan sa kanilang lugar. Naitala naman sa bayan ng Cubyon ang landslide dahil din sa mga pag-ulan. Gumuho ang lupa sa kalsada na may kasamang mga bato. Mabilis namang umaksyon ng mga otoridad at inalis ang mga lupa at mga bato sa kalsada. Nananatiling Isang araw matapos tanggalin sa pwesto, nakangiting nagpaunlak sa panayam ng media ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Police General Nicolas Torre III. Anya, wala siyang sama ng loob matapos alisin sa pwesto at naniniwalang nananatili pa rin ang magandang ugnayan nito sa mga opisyal ng PBBM administration. Yung pag-premise yun ng question na
beyond repair para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman ah. It's all the President's choice, ang sabi niya, which I supported. Of course we are. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Tikom din ang bibig nito kung handa bang tanggapin ang alok sa anumang posisyon sa pamahalaan, pero hindi umano siya kwalipikado sa posisyong hepe ng National Bureau of Investigation. I think a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, huwag na lang nila i-register as a corporation sa SEC. Sa isang pagdinig naman ng Senado, binatikos ni Senador Alan Peter Cayetano ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Partikular ito sa halos 20 billion pesos na taunang gastos nito para sa Engineering and Administrative Overhead o EAO. Nagulat ako that in the last 4 years, 2022 to 2025, it's a staggering 94 billion pesos. So, kung pang testing at quality control pero wala naman palang quality and ghost project pa, sayang tong pondo na to. Sa pamamagitan ng satellite, maaari nang mamonitor ng publiko ang ginagawang proyekto ng pamahalaan. Kahapon, inilunsad na ang Flood Control Project components ng Digital Information for Monitoring and Evaluation o DIME. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, paraan din ito upang mamonitor ng gobyerno kung muusad ang proyekto. Ito kasi makikita ng tao, you don't have to, first, hindi na kami kailangan lahat pumunta doon sa lugar, no? Tapos naka-post sa website yung implementation ng bawat project. And then, third, yung citizens' participation, hindi lang siya sumbong. The citizen can also cooperate and collaborate with the national government. Sa project, nagsagawa ngayong araw ng clearing at declogging operations ang lokal na pamahalaan ng Maynila katulong ang MMDA. Dito inisa-isa ang mga pangunahing drainage sa kahabaan ng Tata Avenue na karaniwang binabaha tuwing lumalakas ang ulan. Ayon sa MMDA, napagana na ang isang pumping station ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa may bahagi ng Padre Faura Street. Well, nagko-coordinate naman kami. In fact, I think 2 weeks ago, yung isa pong pumping station dito sa Faura, doon sa malapit sa Dolomite Beach, ay napagana at nakita naman namin may konti lang siguro adjustments doon dahil medyo maliit yung catchment area. Madaling nauubos yung tubig pag pinapump. Antonio Tino na ang Ombudsman at National Bureau of Investigation ang dapat makapagsagawa ng lifestyle check sa mga kawani ng pamahalaan. Ito ay matapos ipaputos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng government official sa gitna ng mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala rin ang kongresista dapat mai-extend sa mga mambabatas ang lifestyle check. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Tino. Ilantad ang extent ng tindi ng corruption involving, in this case, isang programa pa lang to ng DPWH, flood control program. So